Magandang gabi po sa bawat sa atin, gayon din sa kanila pong mga tahanan sa online, nanonood at nakikinig po sa ating gawain dito po sa Bethany Baptist Church. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa Panginoon, humingi ng gabay, kalakasan, unawa sa Kanya pong dadalihing mensahe sa ating pong kalagitnaan. Inaya ko po kayong tumayong lahat para po sa panalangin. Pagpalang Diyos, muli sa gabing ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang amin pong gawain. Dalayan po namin maging sa pag-aaral ng salita, maging biyaya ito at pagpapala sa bawat isa, maging hamon at patuloy na karagdagang kaalaman, karunungan na amin pong magamit sa amin pong buhay sa araw-araw. Gayon din sa aming pananalangin, sama-sama, ikaw ang tumugon sa tamang panahon. Pagpalain po ang bawat isa kung ano man po ang aming mga pagkukulang, kasalanan, kami po ay linisin mo sa aming karumihan upang kami maging kaaya-aya sa iyo pong harapan. At ingatan mo rin ang aming mga kapatiran patungo po dito sa iglesia at patuloy magkasama-sama para sa iyong ihahayag na kaluwalhatian at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, at ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa amin. Lahat pong ito ay aming dalangin. Sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y magsiawit at purihin natin ating Panginoon, ating awitin. There is power in the blood. Ating susunod na awitin, As the Deer.
habang inaawit ang Everybody Ought to Know, tayo magkamustahan sa bawat isa. Everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. To know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Who Jesus is. At kapag tayo tapos na sa ating kamustahan sa bawat isa, maaari na po tayo magsiupo. At tayo dadako na sa ating announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. And midweek service and prayer meeting starts at 7 o'clock p.m. every Wednesday Church Auditorium. Sunday worship service starts at 9 o'clock a.m. Ganun din po sa Church Auditorium. And Sunday worship team, upcoming Sunday, May 3. At ang ating makikita po dyan, gantimpala ng simpleng paglilingkod. Makikita po natin sa Marcos chapter 9, verse 41. Workers Sunday, May 3, 2026. And each one bring one every Sunday. Invite your one. Every Wednesday din po yan. Adult Sunday School Class, every Sunday, 3 o'clock p.m. sa Begonia Room. Lord's Supper, every last Sunday of the month. Weekly worship service, Cameron, Caloocan City, every Friday. And home Bible study, San Mateo Rizal, every Saturday. Worship service, Taytay Rizal, every Saturday. And Taytay Ministry, house-to-house Bible studies, and dinner fellowship every Tuesday. Go Ye Cubao, weekly activities. Bible study every Wednesday and Saturday. BKBC and track distribution every Saturday. And free guitar and piano lesson, 1 to 3 o'clock p.m. po yan, every Saturday, May 2026. And first time visitor Sunday, May 31, 2026, every last Sunday of the month. And 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary 2026 Giving Commitment. At maaari na po tayong magsitayo at ating awitin, Seek Ye First. Shall be added unto you.
na po tayo magsiupo at ating ihanda ang ating puso't isipan upang makaparinig ng banal ng salita ng Panginoon. Ating tawagin, Brother Conrado Castillo. Thank you po at magandang gabi muli sa bawat isa. Tayo po naman ay dadako sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay ang may pamagat, itiwala sa Diyos ang bukas. Ayan po, itiwala sa Diyos ang bukas. At makita po natin ating teksto sa James o Santiago, chapter 4, verse 13 hanggang 15. Tatlong talata po, ano? Santiago, chapter 4, verse 13 to 15. At babasahin po natin ito ng sabay-sabay at inanyahan ko po kayong magsitayong lahat. Santiago 4:13 hanggang 15. Okay, sabi po dyan, sabay-sabay po tayo, no? Sabi sa chapter 4 ng Santiago, verse 13, handa, basa, magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam. Ano ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. 15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin kung naloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Diyos, muli sa iyong kapurihan at kaulatian sa gabing ito, hiningi po namin ang iyong pangunguna sa pagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang maggabay, magturo sa amin at magbigay ng unawa sa mga talata na amin pong nabasa mula sa Santiago, chapter 4, verse 13 to 15. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at amin pong mapanghawakan ang iyong mga salita sa aming buhay sa araw-araw at magpaalala at patuloy magbigay hamon bilang iyong mga anak na ikaw, Panginoon, ang sa tuwinay maging sentro at una sa aming buhay. Lahat po ito'y aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mag-isip po na po tayong lahat. Itiwala sa Diyos ang bukas. Kung maalala natin, nung si Abraham ay tawagin ng Panginoon, ay wala po siyang pag-aalinlangan na sumunod sa Panginoon. Sa kabila ng hindi po niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Pero buong puso, na siya ay sumunod sa Panginoon. Hindi lamang siya, kasama po niya yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, at ang kanyang pong mga kasambahay. At makita po natin, na kaya nga po, si Abraham ay tinawag na Father of Faith, ama ng pananampalataya. Maraming beses, na sinubok ng Panginoon si Abraham at siya ay sumunod, Katulad nung sinubukan siya tungkol sa kanyang anak na ialay, di po ba? At siya po ay sumunod. Ayan po, napakagandang halimbawa po yan, sa buhay natin. Tandaan po natin, hindi masama ang magplano sa buhay, Mahalaga po yan, para sa atin din pong mga hinaharap o darating na mga panahon. Ngunit, tandaan po natin na pakisiguruhin po natin muna na sa pagsunod po natin sa Panginoon dapat ay una. Hindi ang ating pong sarili. Hindi po ang ating sarili, kundi ang Panginoon. Diba? Seek ye first, the kingdom of God. At sa lahat ng bagay, sa bawat bahagi ng ating buhay. Mula sa ating puso, pag-iisip, kaluluwa, at sa ating lakas. Dapat po siya ang unang-una. Ano po?
At dalawang bagay lamang po, ang punto na akin pong dadalhin sa inyo, no? At una nga po ay masasabi natin ang bukas ay hindi natin alam. Kung ano ang mangyayari. Kaya nga sa 13, sabi rito nung tao, at sabi rito nitong ni Santiago, magsiparito kayo ngayon. Kayong pagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon. At mangangalakal at magtutubo. Yan, talagang business-minded po itong tao na ito. Inisip niya na kaagad yung kanyang mga gagawin. Siya ay mangingibang bayan, magninegosyo, kikita, tutubo. Maganda po yung plano, no? Ngunit tingnan po natin, kasi yung kanyang pananaw, makikita natin na lihis sa kalooban ng Diyos. Unang-una nga po, dun sa ilalim ng nitong unang bahagi, ay nandun po yung kanyang maling pananaw. Maling pananaw? Maling pananaw po sapagkat sabi nga doon ay, sabi? Tutungo siya sa ibang bayan at titira 1 taon. Biro nyo, mahabang panahon, na siya ay mamamalagi at mangangalakal at magtutubo. Ano po yung makikita po natin dito? Katulad din po ito noong yung natandaan natin yung farmers na pool, hangal, di ba? Sa Luke 12, verse 16 to 20, sabi po dito nung isang hangal na na tumubo, ika nga ay malaki yung kanyang ani. At sabi po sa verse 16 ay ganito, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. 17, at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Ayan, nandun yung problema niya, pag-aalala. Ngunit makikita po natin sa kanya pong kanyang problema, makikita po natin na sa verse 18 sabi ito, at sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Doon igangan niya isinentro, inilagay yung kanyang buhay doon sa bagay na kanya pong aanihin. Ano makikita po natin dito? Unang-una nga po ay wala. Wala ang Panginoon dito sapagkat inaasam po niya. Sa 20, sabi nga dadapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? Ito yung isang naging problema rin, kung babasahin natin yung kasaysayan ni Haring Solomon. Kilala natin si Haring Solomon, di po ba? Siya isang matalino na hari at halos lahat ng bagay ay nasa kanya na. Wala na siyang pangangailangan. Ngayon ang iniisip niya, paano kaya yung mga nagawa ko sa aking bayan? Kung ako ay mawala, ipagpapatuloy pa kaya nung susunod na hari? Pinag-iisipan niya yon, Kasi pinaghirapan niya yon Marami siya nagawa, sa kanyang bayan sa bansang Israel Ngunit nag-aalala siya doon sa magiging kahihinatnan nito kapag siya ay wala na. Kita niyo, talagang matalino po si Solomon. Ngunit makakita po natin dito na yung taong ito
inaasam agad ang tubo, yung kita. Hindi niya inisip yung bagay na pinakamahalaga na dapat niyang unahin. Sa atin po, alam ko na tayo ika nga ay mga tinawag ng Diyos. Tayo ika nga ay tumugon sa tawag ng Diyos. At yun yung isang bagay na napakahalaga sa buhay natin. Na unang-una, sabi ko nga, dapat ipagkatiwala natin ang ating kaluluwa. Yun yung kasiguruhan. Di po ba? Kasi ang mga tao sa panahon natin ngayon, ano ba ang nakikita nating prioridad una sa lahat? Unang-una ay magkamal. Di po ba? Ng kayamanan. Maging dakila, kilala, sikat. Kahit sa hindi magandang kaparaanan. Ganyan po ang tao, no? Kasi nga, wala silang Diyos. Wala silang Kristo sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga talaga ng isang bagay na unahin natin yung pinakamahalaga. Yun na nga yung nakasiguro tayo, yung ating kaluluwa ay hindi mapapahamak. Unahin po natin. Maging yung pamilya niya, makikita po natin, hindi man lang nabanggit. Di po ba? May asawa ba siya? May mga anak ba siya? Siyempre, may magulang yan, ay dapat kasama niya yun. Tayo, meron tayong pamilya, meron tayong mga anak, meron tayong mga apo, meron tayong pamangkin, mga hipag, bilas, di ba? Na wala pa sa Panginoon. Yung bagay na yan ang pinakamahalaga na dapat nating unahin sa buhay natin. At sabi nga ng Panginoon, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Sa Matthew chapter 6. Uunahin muna natin ang pinakamahalaga. Yung ating kaluluwa, tapos yung ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. At susunod na po dyan yung mga bagay na material. Kailangan lang dapat tayo ay kumilos. Magtiyaga, magtiis. Sa paglilingkod talaga, hindi madali po, sa pagdala na ng kaluluwa, madaling magbahagi, mag-witness. Pero yung akayin natin sila sa simbahan, sa tamang direksyon, napakahirap po. Di po ba? Alam ko, marami sa atin dito, marami na tayong na-witnessan, marami na tayong nakausap na mga unsaved. Pero nasaan sila? Maaaring pumarito sila, kapag meron silang mga biyaya, nandyan sila. Pero tama yon na makapakinig sila ng salita ng Diyos. Katulad ng nabanggit ni Pastor, aanin mo nga naman yung yung iyong salapi, kung ito ika nga ay hindi makakatulong sa mga tao na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Kaya mahalaga po, yung material na bagay. Makikita po natin dito yung sa isang talinghaga din, yung katiwala, naglustay nung yung mga pag-aari ng kanyang amo. Pero pinapurihan ng kanyang Panginoon. Sa kabila nung hindi niya hindi sa pamamagitan ng mali niyang ginawa, kundi yung pamamaraan niya. Ginamit niya yung material na bagay para sa gayon yung mga tao na may pagkakautang ay malapitan niya at kanya ngang mabigyan ng pag-asa. Gayon din tayo, Kailangan natin yung mga material na bagay, di po ba? Pero unahin natin, unang-una yung kanilang mga kaluluwa. Unahin po natin. At dito po inaasam agad ang tubo, Parang binibilang kagad yung yung sisiw. Nasa itlog pa lang, Dapat po ay naroon ang pagtitiwala niya sa Panginoon unang-una. Kaya nga po dito sa verse 14 ng James 4:14, sabi, kayo nga isang singaw na sa sandaling
panahon ay lumitaw at pagdakay, napapawi. Ito yung ginagamit natin, di ba? Pag-witness. Na ang buhay ay maigsi lamang. Kaya, dapat natin ito ika nga na patuloy na gamitin. Kasi ang mga tao ligaw eh. Sila'y nakatuon sa bagay sa mundo. Yung bagay na kanilang nakikita. Lalo na sa panahon ngayon, ano? Magbukas ka ng cellphone, nandyan na lahat. Kaya ang tao walang maitatago tayo. Maging sa mga bata ngayon, ganyan po. Dahil ang buhay po ay maiksi lamang. Di ba? Yan, ginagamit natin yan. Sabi sa Luke 12:20, bandang unahan, sabi, "Dadapwa sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyong gabing ito ang iyong kaluluwa." Kita nyo, no? Kaya hindi natin ika nga na bigyan ng panahon yung mga bagay na material. Kasi nga hindi natin alam ang buhay. Bukas makalawa, wala na tayo. Kahit malakas tayo. Nandiyan kasi ang aksidente, karamdaman. Hindi natin alam. Sabi nga dyan, ang kamatayan ay tiyak, Hebrew 9:27, ano? At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito yung ginagamit ko po pag hahayag, pag-witness, ano? Itong mga talatang to. Ang buhay ay hindi muling babalik pa. Sabi diyan kay Job, ano? Job 7:9, sabi diyan, kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Pag siya namatay, inilibing, wala na. Kaya yung ating pong pagpapahalaga habang may pag-asa ang tao na lumalakad sa hindi magandang direksyon, sa kaniliman, pwede natin silang paalalahanan. Hindi naman ika nga natin dapat silang pilitin eh. Kasi meron silang sariling pagdidesisyon. At ang Diyos ang kikilos sa kanilang buhay. Hindi na po babalik, kaya samantalahin natin. Kahit na malakas pa sila, kahit na may mga karamdaman na sila, huwag tayo ikang magpabaya. Bigyan natin sila ika nga ng pangunahing kailangan nila ang makaalpas sa pagkakaalipin ng kasalanan. Sapagkat ang bukas ay maaaring mabago, di ba? Mababago po ang bukas, hindi natin alam kung anong kahinatnan. Kaya nga sabi sa Proverbs 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Kaya sabi nga nung di ba? Sinigurado niya na yung kanyang gagawin. Ang mabigat niyan, puro sa sarili lang ang kanyang inisip. Makita niyo kung babasahin niyo yan, puro ako, akin, mga personal pronoun, puro sa kanya po ang lahat ng, maging sa pagtatanong niya sa sarili, siya pa rin ang ika nga magdidesisyon. Kaya nga po, ang bukas ay maaaring mabago. Kaya samantalahin natin yung magagawa po natin. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo noon, isang binata, medyo na rin, may edad na, nagkasakit, na ospital, at halos yung mga paa niya nakabitin na, talagang hindi na siya makapagsalita. At nung minsan bumisita ako, sumulat siya. Doon mo lang makikita, yung mababasa kung ano yung nais niya. Nakalagay doon, kapag ako'y gumaling, lumakas, maglilingkod na ako sa Panginoon. Kita niyo, kung kailan ika nga, naroon na siya sa bingit ng kamatayan. Alam niyo nangyari, hindi po siya ika nga nakaahon sa karamdaman. Kaya tayo, habang may pagkakataon, samantalahin natin yan. Kasi ito yung ating ito yung ating bahagi. Kaya binibigyan pa tayo ng kalakasan.
kalusugan ng Panginoon. Gamitin na natin yan. Maging sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po natin nga maaaring baguhin ang takbo, pero ang Panginoon, nababago po niya ang takbo ng buhay. Kung tayo nga ay magpapasailalim, magtitiwala sa Kanya. Kaya nga dapat, ang mga bagay na dapat gagawin, ngayon na. Huwag nang ipagpabukas pa. Baka ang bukas ay huli na. Kaya nga, samantalang tayo nandito sa ibabaw ng lupa, huwag lubos na pagkalalim sa bagay dito sa sanlibutan, sa sariling kaparaanan at kaunawaan. At tayo ay babaksak. Babaksak po tayo kung sa sarili lang natin. Tayo nga asa sa kaalaman natin, karunungan, sa ating mga tinatangkilik. Sa isang iglap lang po, kayang alisin ng Panginoon yan. Kaya unahin natin ang ating Panginoon at sundin. Pangalawa po, ang Diyos ang maging sentro sa buhay. Sabi sa James 4:15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kita nyo, ang ganda ng ika nga ng kapahayagan ni Santiago. Nandun yung problema, nandun yung ika nga ang nakatuon ang buhay ng tao, ngunit merong solusyon. At maganda ang kanyang ibinanggit. Kaya tayo po, bilang mga manampalataya, ay dapat ito yung ating maging pamantayan. Yung sa ating buhay. At ito po yung tamang pananaw, if the Lord's will, sabing gano'n, ipagkatiwala sa Diyos, maging malaki o maliit na bagay sa ating buhay. Kasi kuminsan yung mga maliliit na bagay, di ba? Hindi na natin nga binibigyan ng pagpapahalaga. Tayo na ang kumikilos, tayo nga na gumagawa ng solusyon. At katulad halimbawa ng mga Israelita, di ba? Nung sila ay naroon sa stage ng conquest doon sa Promised Land, di ba? Natalo nila yung Jericho, di po ba? Natalo nila sa pamagitan ng tulong ng Diyos Giniba ng Diyos yun. Ngunit, doon sa isang maliit na city, sa AI, sila ay natalo, namatayan sila ng mga tauhan. Bakit? Kasi kung babasahin po natin, titingnan natin, alam mo, ang pinaka-alusugat talaga yung kasalanan ni Achan, At yung pangalawa, hindi sila nga dumulog, lumapit sa Panginoon. Sila na lang nga ang nagpasya. Hindi na kinakailangan ng marami ditong mga tauhan para matalo natin sila. Kailangan konti lang. Ngunit nabigo sila. Umatra sila, namatayan sila. Una nga yung kasalanan. At pangalawa, hindi sila sumangguni sa Panginoon. Kaya yung ating pong gagawin, lahat ng bagay, maliit, malaki, dapat aayon sa kalooban ng Panginoon. Yun po yung ating gawin, At ipagkatiwala natin, maging malaki, maliit na bagay. Kaya nga sabi sa Proverbs 3:5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi meron tayong wisdom, di ba? Kaalaman, karunungan. Ganyan natin makikita yung mga tao, nga na yung nagdudulong-dulungan, sabihin bata ka pa, sa iba mo na ipangaral yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yan yung mga termino ng mga matatanda yung mga panagdaanan nila Ang tugon natin doon, mabuti, hindi ko kayo nakasalubong, kundi napasama ako sa inyo. Yun po yung dapat na tugon natin, Kaya po, ipagkatiwala sa Diyos, maging malaki o maliit na bagay. At verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya ito yung direksyon na
ibinigay sa atin ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. Di ba? Liwanag, tanglaw sa ating landas. Kasi ang mundo, pawang, kadiliman, kasalanan. Ito yung magtuturo sa atin sa liwanag, sa tamang direksyon. Kaya po, hintayin ang tugon ng Diyos sa ating mga plano o inaasam. Kasi hindi naman kagad inilapit natin ang isang bagay sa Panginoon, agad-agad Hindi po Kuminsan ganun, pero hindi parate. Kaya kailangan, sabi nga ng mga bata, wait. Mag-intay lang tayo. Sabi nga sa Psalm, Psalm 37:7, sabi, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang kata. Ayun, makita natin, pag binasa natin yung di ba, yung awit, chapter 1, verse 1, pababa, makita natin doon, Hindi dapat tayo upo, nakikiayon sa kanilang masamang mga gawa. Ang kailangan po natin ay mumuhay sa kalooban ng Diyos sa lahat ng panahon. Ephesians 5:17, kaya huwag kayong maging mangmang. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun. Tama, kalooban ng Panginoon. Ika nga. Pangalawa, salita ng Diyos ang maging pamantayan sa buhay. Psalm 119 verse 105, sabi diyan, ang salita mo'y ilawan ng aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ito yung pinakamapa natin at kompas ng ating buhay sa direksyon na tuwid na nais ng Diyos na ating lakaran. Ating gabay na tamang pamumuhay sa magulong sanlibutan. Kaya nga po ang mga Israelita natalo sila doon sa AI gawa ng hindi po sila nga lumakad. Hindi sila nga nagsiyasat. Hindi nila ipinaalam sa Diyos. Kundi sila na lang mismo ang nagdesisyon. Nagkaisa sila na hindi ilapit sa Panginoon. Kasi kayang-kaya natin yan. Maliit lang yan. Tingnan niyo yung pinalo natin dito sa Jericho. Napakalaki niya, napakarami. Ngunit sila ay umatras. Ang mga mananampalataya ay may pananagutan sa huling panahon. Magsusulit siya sa Diyos sa mga bagay na kanyang ginawa. Sa Romans 14:12. Magsusulit ang bawat isa sa atin. Kaya po sa ating pagtatapos, sa bawat pagpapasya o plano sa buhay, ito'y dapat pinag-iisipan ng maraming beses. Kita nyo, maraming beses. Kasi alam mo, tama ito. Ngunit, kung titingnan natin sa salita ng Diyos, lihis, malayo. Kaya yung direksyon natin, ligaw tayo. Pero sa salita ng Diyos, maaaring dumaan tayo sa mabigat katulad ng Israelita sa paglalakbay nila, mayroong mga pagsubok na pinagdaanan. Ngunit ang Panginoon nakatutok. Mga pangangailangan nila, nariyan. Sa sandaling kailangan nila, eto. Ngunit umangal pa rin. Sa bawat pagpapasya o plano sa buhay, ito'y dapat pag-isipan ng maraming beses kung ito'y napapaloob sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, wag pangunahan ang Diyos sa ating buhay, maging sa maliit o maselang desisyon. Ang Diyos ang maging sentro ng ating pagpaplano. Kaya hindi mawawala dapat. Sabi ko sa inyo, di ba? Ang Diyos nandiyan parati. Kasama siya. Pangatlo, wag baliwalain ang mga paalala ng Diyos mula sa Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, muli sa iyong kapuri at kalatian sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pong mga paalala na kami, Panginoon, ay lubusan, Panginoon, magtiwala. Unang-una sa iyong pong mga pangako na iniwan sa amin. At ito, Panginoon, ay aming lakaran, sundin. At sa gayon ay hindi po kami maligaw ng direksyon. Tungo, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin at patuloy magawa po namin ang iyong kalooban sa bawat araw
oras ng aming buhay dito sa ibabaw ng lupa. Tunay nga po, mahirap ang patuloy na umasa sa iyo, ngunit kami sinusubukan mo, kami pinaghihintay mo upang kami ay patuloy na umasa at patuloy na gawin ang iyo pong kalooban samantalang iniintay ang iyo pong pagkilos sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagkilos, maging sa iglesyang ito, Panginoon. Dalayan ko ang bawat kapatiran na patuloy, Panginoon, na sila'y umasa at magtiwala sa iyo at sa mga susunod na mga araw, buwan, taon, ay magkasama-sama kami, niluwalhati sa iyo, gumaganap na yung kalooban, at patuloy na aming saliksikin ang iyong mga salita, at patuloy, Panginoon, magbigay kalakasan sa aming mga kapatiran, at patuloy sila aming mga kasama. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ng Anak na si Jesus, Amen. At dako po tayo sa ating pagbibigayan. At sabi po dyan sa Kawikaan, chapter 11, verse 24 and 25, may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Ang 25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidiligan din. Panghawakan po natin ang mga talatang ito. Tayo po lumapit sa Panginoon. Ama, muli, salamat po sa iyong kabutihan sa amin sa araw-araw, sa lahat ng bagay na iyo pong ginagawa, ipinagkakalob sa amin sa kabila ng kaguluhan, sa kabila, Panginoon, ng mga pangangailangan, ay hindi mo kami pinababayaan. At muli, sa gabing ito, sa aming pagbibigayan, dalangin po namin na amin pong maipagkaloob ang iyo pong bahagi sa amin pong tinatangkilig at patuloy na magamit para sa gawain ng iglesyang ito upang maabot pa ang maraming kaluluwa na hindi nakakilala sa iyo, matustusan ang mga pangangailangan o gastusin ng iglesia. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat isa, maging sa maliit na halaga ay magkaroon kami ng kagalakan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Tayo po muling salamat. Aming Amang Banal, salamat po sa nalikom na salapi. Dalangin po namin ang iyong pagkilos sa mga pangangailangan ng iglesyang ito at maging sa iyo pong mga anak. At dalangin po namin na napatuloy po na maging bukas ang aming mga puso, aming mga bulsa sa pagkakaloob na alam po namin na ito'y patuloy na gagamit para sa iyong kaluwalhatian at upang maabot ang maraming kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo. Pagpalain mong bawat isa sa kanilang pisikal na pangatawan, kalakasan, karunungan, Panginoon, upang sa gayon ay magamit sa bawat gawain na kanila pong inaharap. Salamat po sa biyayang ito. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli po ay tayo magsitayo at tayo umawit muli sa ating Panginoon dahil buhay. Ang Diyos anak, kusang nanaog, pagkat tayo Kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, nabawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat
sakit magwawakas, tutunuhin langit na bayan sa sabiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Muli po ay ating tawagin si Brother Conrado Castillo para sa ating panalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa iyo pong kapahayagan mula sa iyong salita na siyang nagbibigay sa amin ng paalala na patuloy, Panginoon, na sa iyo lamang ipagkatiwala ang aming buhay, maging ang amin pong hinaharap na buhay. Dalangin po namin na napatuloy, na kami po ay maging isang magandang halimbawa, ehemplo, saan man kami ay naroon upang sa gayon, ang mga tao sa amin pong kapaligiran ay patuloy na makita, makilala, walang iba, kundi ang iyong anak na si Jesus bilang kanilang personal tagapagligtas. Dalangin namin ang mga kapatiran, saan man sila naroon, nanaway, patuloy ang mga paalalahanan ng iyong mga salita, maging sa mga nasa loob ng kanilang mga tahanan, nanonood, nakikinig sa ating pong gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming samantalang paghiwalay sa lugar na ito, at dalangin po namin ang aming mga kahilingan, panalangin na ikaw ang tumugon sa tamang panahon. Ingatan kami, Panginoon, maging sa aming pag-uwi sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Magandang gabi po.